Isang magandang araw sa inyong lahat. Mata ng halalan, 25 tanong ng bayan. Ayon dito kay Gringo Honasan. At subukan sasabak sa mga sagutan ng 25 tanong ng bayan. Alamin at panoorin dito sa ating Net 25. Alright? Alright, let's get it on. Retiradong sundalo, revolusyonaryo at naging politiko. Tubong bingket at nagtapos noong 1971 sa isang prestigyosong paaralan sa Baguio City, ang Philippine Military Academy, kung saan naging class baron, ang pinakamataas na parangal na binibigay ng akademya sa isang kadete. Hindi lang mga terorista ang kanyang nilabanan, kundi ang mas malaking problema ng Pilipinas, ang korupsyon. Pinatunayan niya ito ng ilang beses niyang itinaya ang kanyang buhay para sa kapakanan ng susunod na henerasyon. Dahil sa pagmamahal sa bayan, noong 1995, pinasukan niya ang politika. Ngayon, magbabalik. Alright, maganda rin ng record na ito ni Gringo, no? Iboboto niyo ba ang dating Senador Gringo Honasan? Sa Senado, dahil sa naniniwala siya na nangangailangan ng ating bansa ng tunay na leader na may tapak, integridad at malasakit. Si Gregorio Tapang, integridad at malasakit ay ng plataforma ni Gringo Honasan, no? Gringo Honasan, sasagutin ang 25 tanong ng bayan. Sa mga nagaganap na krimen ngayon, paano niyo ito masusolusyonan? Tungkulin ito ng ating kapulisan at kasundaluhan, no? Pagpopromote ng law and order. Pero kahit na yung krimen, nag-uugat ito sa mga pangunahing pangangailangan at serbisyo na dapat idulot ng isang responsableng pamahalaan sa lahat ng mamayan, lalo na sa nakakarami. At ano ito? Pagkain, food, clothing, shelter, edukasyon, pambansang kalusugan, at siyempre, yung bagong langis at bagong ginto ngayon, impormasyon. Hindi yung marites, kundi yung katotohanan. Ito ay question hindi ng pagpapalaganap ng basta-basta impormasyon, kundi katotohanan. Magdesisyon ang bawat isa sa atin, bawat pamilya, pamahalaan at lahat ng sektor ng maayos sa pangmatag. Paano nyo masusolusyonan na mabalanse ang pagtaas ng mga bilihin at singit sa kuryente sa kabila ng mababang pasahod? Siyempre, yung productivity ang pinag-uusapan dito. Kawalan ng hanap buhay para mapakain, masustentuhan, masuportuhan yung bawat pamilya. So, ito ay kailangan pagpaplano sa pangmatagalan ng ating pamahalaan. Minimum wage. Ano ba ang sapat na sahod para sa bawat padre de pamilya? O yung mga nagtatrabaho nating mga magulang at mamamayan para mapag-aral, babalik tayo doon. Mapakain, masuportahan yung edukasyon ng mga kanilang mga anak. At siyempre, idagdag mo rin yan yung pabahay. Pero lahat ito, depende lahat sa mga patakaran ng ating pamahalaan kung responsable sila at tumutugon sa tunay na pangangailangan ng ating mamayan. Labas ito sa politika, labas ito sa liga. Paano makakatulong na magkaisa ang ating bansa? Depende yan sa mga leader natin. Sa pamagitan ng pagpapakita ng buhay na halimbawa ng pagkakaisa. Kuminsan ang problema, nauwi tayo sa sobrang pamumulitika, lalo na ngayon, panahon ng halalan. Isang bansa tayo, isang diwa, under one flag, one nation, one people. At lalong-lalo na sa ating susunod na henerasyon, ng mga mamamayan at mga leader, yung ating mga anak at susunod na mamamayan. Mamamayan natin, susunod na leaders natin. So ipakita natin sa pamagitan ng buhay na halimbawa kung paano magkaisa yung ating pamahalaan at bawat sektor sa ating lipunan. Arkipelago tayo, watak-watak ang ating mga isla, pero mga Pilipino tayo. Paano po natin mapapababa ang presyo ng gasolina? Kasi dekada na po yan, palagi pong ganon. Sa ating teritoryo, meron tayong langis at natural gas. Pero kailangan dito ay pagpaplano na pagmatagalan. Maraming karatig bansa naman na ibig tumulong sa atin. Kung wala tayong pinansyal na kakayahan, papahiramin tayo ng pera. Kung wala tayong teknolohiya, papahiramin tayo ng technology. At hindi pa dun sa mga pinag-aagawan ngayon na teritoryo, yung tinatawag na West Philippine Sea, no? Meron tayo sa ating teritoryo ng natural gas at langis. Kailangan lang natin isama ito sa pangmatagalan na pagpaplano. Dapat hindi bawat presidente, bagong mayor, bagong pamunuan, ibang medium-term plano naman. Kailangan pangmatagalan. Siguro yan ang susi sa pagpapababa ng presyo na langis. Paano bababa ang presyo ng kung presyo ng fertilizer at kung paano tataas ang presyo ng palay? Kailangan ma-resolve ito. Pagkukulang ba talaga ito sa ating itinanim at inani
o pagkukulang sa distribution o pagpapaabot ng pangunahing pangangailangan sa mga kabayan natin. Kung supply problem ito, bakit nabubulok ang palay? No, sa loob ng mga bodega na hawak ng mga middlemen na tinatawag. No? Kung distribution problem naman, tingnan natin yung datos. So sa aking pananaw, pag yung ating magsasaka, kapag mayroong konting disposable income, ano ang unang binibili? Cellphone. Kaya isa sa mga susi rito ay teknolohiya. Kailangan maisama ito sa pangmatagalan ng pagplano para hindi na tayo umaasa sa pag-i-smuggle o pag-i-import para mapakain yung ating mamamayan. Tingin mo, kaya mo bang makipagsabayan sa kanila or sa pagpangkalaman mo na gumawa ng batas? Totoo yun. Kaya po natin makipagsabayan dahil ang pinag-uusapan dito ay karanasan at kakayahan. 17 years na sundalo, 7 years na rebelde, 21 years na senador, at 2.5 years na kalihim ng Department of Information and Communications Technology. Pag tingnan natin yung ating record, hindi naman nakakahiya. No? Idagdag natin dito, hindi naman tayo perfect, pero ang pinakamabigat na talagang qualification ay yung pagiging ama, pagiging mabuting asawa, at pagiging super lolo. Hindi ko kayang ibigay yung wala sa aking kamay. Kung yung sarili kong pamilya at mga kaibigan, hindi ako susuportahan, paano ako harap sa sambayanan para hilingin ang support? Ano ang may tutulong nyo sa sektor na edukasyon? Ang susi rito na sinubukan namin gawin ay digitalization, digital education. No? Yung last COVID-19, may kabutihan idinulit sa atin. Natuto tayong work from home, study from home. Tapos yung mga Grab, diba? So again, teknolohiya ang susi rito. Kaya lang kailangan paakyatin natin yung antas ng pag-unawa at paggamit ng teknolohiya sa pamahalaan mismo. Kung minsan ayaw nilang gawin ito dahil pumunta kami doon sa local government. Tanong sa amin, ilang ba ang boto dyan? Pag nilalapitan naman namin yung mga pribadong organisasyon, ang tanong naman sa amin saan ba tayo kikita dyan? Sabi namin, inclusive growth, sabay-sabay na pag-unlad. Unahin natin yung pinakamaliit, pinakamalayo at pinakamahirap. Yun ang sabay-sabay na pag-unlad. Kikita ka dyan, dadami ang butante, at siyempre uunlad yung buong bansa. May magagawa po ba kayo sa pagtaas ng minimum wage po para makakatulong na rin po sa ating mga Pilipino? Meron tayong mga regional at national wage boards. Kailangan malaman nila kung ano ang halaga para malaman natin kung ano ba talaga yung Yan yung mga importanteng tanong, no, ng ating taong bayan. tawag na minimum wage. Naging chairman na rin ako noon ng Senate Committee on Labor. Ano ang pinaka-basic na pangangailangan na sahod, no, o wage na tinatawag para masustentuhan yung kanilang mga pamilya sa pamagitan ng pagkain, uulit-ulitin ko ito, pagkain, pabahay, edukasyon, kalusugan, at siyempre informasyon. Taon-taon, tumataas yung contribution ng PhilHealth sa Pilipinas. Pero alam naman natin na hindi siya ramdam sa publiko yung kalidad at servisyo nito. So, yung may tatanong ko lang po sa inyo is, paano nyo napapaliwanag sa mga ordinaryong manggagawa kung bakit dapat sila magpatuloy pagbabayad kung wala naman silang nakukuha sa patuloy. Ang problema ngayon ay nasa kamay ng pamahalaan. Sila dapat ang magpaliwanag sa manggagawa na ito ang nakakaya lamang ng ating pamahalaan. Siyempre, sakripisyo. Pero kailangan, muli, no, ulitin ko. Ang halimbawa, ang buhay na halimbawa ay kailangan ipakita ng pamahalaan mismo, yung iba't ibang sektor. Katulad ng pamilya, no? Ang halimbawa ay manggagaling sa mga magulang, sa ate, sa kuya, para kabutihang asal, disiplina ang matutunan ng ating kabataan. Gaano po kayo katiyak na makakatulong ang plataforma ninyo sa pangkalahatan, hindi lang sa pangmahihirap? Batay sa aking karanasan, ipinaglaban ko kayo bilang sundalo. Pinaglaban ko ang mamamayan bilang rebelde. Pinaglaban ko, kumuha ako ng nararapat na batas bilang kauna-unahang independenteng senador sa kasaysayan ng politika sa Pilipinas. At siyempre, pinaglaban ko rin, pinagtrabahuan namin, pinagtulungan namin na gawin ang nararapat na gamitin yung teknolohiya nung ako'y kalihim ng Department of Information and Communications Technology. Itatapat ko yung aking record ng public service sa ibang humaharap sa inyo bilang kandidat. Will you push for lower taxes para maging competitive tayo sa ibang ASEAN countries? Yes. Dahil yung taxes talagang pabigat yan sa bawat mamayan, sa bawat pamilya. Kailangan pag-aralang mabuti ng ating pamahalaan kung paano balansehin yung pangangailangan ng pamahalaan para patuloy silang mag-operate. Versus yung sinasabi natin na pabigat sa mamayan, yung taxes. No? Pero sa akin, gagawin ko ang nararapat bilang senador kung ako'y pagkatiwala muling bumalik sa Senado para babaan ang pabigat na ito. Ano po ang magagawa or masasabi nyo, especially sa mga senators na ang safetyness namin and yung aming time problem? Una-una, nasa saligang batas natin, no? Article 3, Section 1.
protektahan ang life, buhay, liberty, kalayaan at property. Okay, yung time travel. Traffic. Every 30 years, nagdodoble ang populasyon natin. Noong 1986, 55 million lang tayo. Ngayon, 120 million na. Ang ibig sabihin nun, nagdodoble rin yung pangangailangan sa pagkain, sa transportasyon, sa government services, sa kalsada, sa government services, siyempre, yung binanggit ko na kanina, no? Sa kalsada at ibang serbisyo na kinakailangan. Sa mga estudyante lalo na, kailangan talaga protektado kayo. Okay, protected during travel, protected sa edukasyon ninyo, at ang susi rito ay disiplina, enforcement, at technology. Grabe, no? 120 na million. Alright. Each individual Alright, has their own subaybayan goal. po